Muli po mga kapatid, sumatin po ang kapayapaan ng ating Diyos Ama at ng Panginoong Misaya. Welcome po sa Good News Channel po natin mga kapatid. Bakit ko po sinasabing kapatid? Dahil ang nakikinig ng salita ng Diyos ay sa Diyos. Wala pong pagkakaiba yan sa talata ng 3:16 ng 1 na gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan ay binigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Disclaimer po doon sa ayaw ng araling ito na ukol sa Diyos. Malaya po kayong skip nyo na lang yung inyong mga cellphone kung saan ninyo ibig. Ang topic natin ngayon ay ang paglalang ng Diyos sa tao. In English, a man creation of God. Atin pong saliksikin ang talata na magpapatunay na ang Diyos lumalang sa tao. Dito po sa 1:26 ng Henesis, ganito po ang sinasabi. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, mayroong ginawang paglalang ang Diyos sa tao, alinsunod na meron siyang kasama sa paglalang. Sinabi kasi sa talata, lalangin natin. Ibig sabihin, may kasama. Yung kasama niya, lumalalang din. Na itong kasama niya to, kawangis at kalarawan ng Diyos. Sino ba to? Ganito po ang mababasa sa Hebreo 1:3. Ganito po ang sinasabi. Ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito. Ibig sabihin, ng panahon ng mga apostol, ang time frame, huling araw, na sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, sa pamamagitan niya ginawa ang sanlibutan. Hindi lang po ang earth
sanlibutan. Kasama po dyan ng mga galaxy, araw at buwan, yung kasama ng planeta natin na nilalang po niya mga kalawakan. Palibhas ay, tuloy po natin, palibhas ay siyang sinag ng kanyang kalwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Sino po ang kalarawan ng Diyos na kasama niyang lumalalang na kanyang inuutusan ang kanyang bugtong na anak? Ano katunayan na ang anak kasama ng ama sa pasimula ng kanyang paglalang? Basahin po natin ang sulat po rin ni Juan sa 1:1. Nang pasimula, siya ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa o kasama ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alimang sa lahat ng ginawa ay ginawa kung wala siya. Ibig sabihin, papatunay dito na ang pasimula ng paglalang ng Diyos, kasama niya yung kanyang anak. Basahin po natin ang isang patunay dito sa Contemporary English Version ng sinasabi sa 1 ay ganito po ang mababasa. In the beginning was the One who is called the Word. Ibig sabihin, yung kasama ng Diyos tinatawag na salita. The Word was with God and was truly God. From the beginning, the Word was with God. And with this Word, God created all things. Nothing was made without the Word. Sabihin, maating nasa liksik na ang kasama ng Diyos sa paglikha ng tao ay ang kanyang bugtong na anak na kanyang kalarawan. Ngayon, lalalang uli sila ng tao. Ang taong ito ay kanilang kalarawan. Ano ba ang larawan ng Diyos or nature ng Diyos? Sabay nakikita o hindi nakikita? Basahin po natin ang 4:24 na ang Diyos ay Espiritu. English, God is a spirit. Ibig sabihin, ang
Diyos hindi pala nakikita or espiritu. Naturalmente, dun sa 1:11, kasama siya ng Diyos itong kalarawan niya. Kung paano ang Ama ay espiritu, gayon din ang anak o ang salita ng Diyos na tinatawag na Word of God o salita ng Diyos. Na itong ginawa nilang tao, kung sila ay mga espiritu, ang Ama espiritu, yung anak espiritu, naturalmente na ang tao na kanilang lalalangin kapareho nila na espiritu. Na itong nilalang nila na lalaki at babae na espiritu, mamahala, binigyan niya ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop na gumagalaw sa lupa. Na ang katunayan na ang ginawa niyang mga tao ay mga espiritu. Ano patunay? Basahin po natin sa unang Korinto 15 at 40. Po ang sinasabi, mayroon namang mga katawan ukol sa langit at mayroon namang katawan na ukol sa lupa. Kasi itong nilalang ng Diyos ng mga tao in the beginning ay wala pang mga katawan lupa, espiritu pa lang. Paano mo kung may katawan lupa ang nilikha niyang mga tao na lalaki at babae, paano mangyayari na pamamalaan nila yung mga isda sa dagat, mga ibon sa himpapawid, mga hayop na gumagalaw sa lupa kung wala silang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa kanila? Paano mong pamamalaan sa ilalim ng dagat yung mga isda kung wala kung tao ka lang na ordinaryo? Paano kang makakalipad kung ordinaryo kang tao? Lahat ng mga bagay na gumagalaw sa lupa, paano mong mamomonitor yun kung ordinaryong tao ka? Kaya nga dalawang klase ang pagkataong binigay ng Diyos. Merong pagkataong nauukol sa langit o katawan lupa o katawan langit, katawang ukol sa langit
at katawan ukol sa lupa. Kung bibigyan ka agad ng katawan lupa na pamamalaan mo yung mga isda sa dagat, mga ibon sa impapawid, mga gumagalaw sa lupa, kung ordinaryo ka, sa panahon na yun nilalang ng Diyos ang mga dinosaur, ang nangyari kinain lang ang tao. Paanong mangyayari yung mga bagay na yun kung ordinaryong tao ka lang? Ibig sabihin, ginawa ng Diyos na tao nung una, hindi ordinaryong tao yun, mga espiritu yun, dahil hindi pa sila binibigyan ng katawang lupa na manggagaling sa alabok. Sana po ay nakatulong ako sa information about the creation of human na ginawa ng Diyos sa mga tao nung unang panahon. At sa pagpapatuloy natin ng ating pag-aaral in next topic, ang tatalakayin po natin ay ang pangalan ng Diyos, the name of God in Hebrew, not in Greek. Hanggang sa muli po, at manatili po ang kapayapaan ng ating Panginoong Diyos sa inyong lahat.